Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Jesus, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, at ibig kayong makausap." Ngunit sinabi ni Jesus, "Sino ang aking ina? At sino-sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabing, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyupong lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa mga nasa tahanan at nasa abroad na nagsisimba via online. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Isang deretsahang pahayag mula kay Jesus tungkol sa kung sino-sino ang tinuturing niyang pamilya. Ang ating narinig sa ating ebanghelyo sa araw na ito. At sinabi ni Jesus, "Sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid." Malinaw? Malinaw. At wala nang dapat ipaliwanag pa para maintindihan ang mga salitang ito. Alam natin na para mapalapit sa Diyos, kailangan magdasal. Tama po ba? Diba? Kaya tayo nagdadasal kasi gusto natin mapalapit sa Diyos. Dahil sa pagdarasal, nakikilala at nakakausap natin ang Diyos. Dahil dito, nailalapit natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng pagdarasal. Pero iba ang malapit sa tinuturing na kapamilya ng Diyos. Ulitin ko, iba ang malapit o malapit sa pagiging kapamilya ng Diyos. Kahit anong dasal natin, kahit anong debosyon, kahit anong rosaryo natin, hindi tayo magiging kapamilya ng Diyos. Magiging malapit? Oo. Pero hindi ka magiging kapamilya. Dahil malinaw ang sinabi ni Jesus, "Ang sumusunod sa kalooban ng aking Ama, ang siya kong magiging ina at mga kapatid." Yon ang kailangan. Sundin ang kalooban ng Diyos para maging kapamilya ng Diyos. At ito yung magandang itanong sa ating sarili. Sinusunod o nasusunod ko ba ang kalooban ng Diyos? Dito nagsisimula ang mga mali natin sa buhay. Kapag hindi natin inaalam ang kalooban ng Diyos. Kapag banat tayo ng banat, sige lang ng sige at hindi iniisip ang ating ginagawa, yan. Diyan nagsisimula ang mali sa ating buhay. Kaya nga di ba? Para walang mali, simulan natin alamin ang kalooban ng Diyos. Bago ka magpakasal, alamin mo muna, Maymay. Bago ka lumipat ng trabaho, magdasal ka muna. Di ba? Alamin mo muna, ito ba'y kalooban ng Diyos? Bago ka magsimula ng isang bagay, alamin mo muna, kalooban ba to ng Diyos? O kalooban ko lang? Gusto ba to ng Diyos? O gusto ko lang?
Doon nagsisimulang mali kapag hindi natin inalam ang kalooban ng Diyos. Kaya nga, sa ating unang pagbasa, bigyan ko lang muna ng konteksto para maunawaan natin si Propeta Mikas. Ang konteksto, matapos iniligtas ng Panginoon ang mga Israelita sa Ehipto, isang bagong buhay sana ang nag-iintay sa kanila. Isang bagong buhay sana. Ay, Father, bakit sana? Kasi hindi naman lahat nagbagong buhay. Sana, kung sinunod nila ang utos ng Diyos, sana napanatili ang bagong buhay. Naging bago ang kanilang buhay. Ngunit dahil sa kanilang kapabayaan, sa Diyos-Diyosan sila pumunta. Kaya sa huli, nasira ang kanilang buhay. Yun yung konteksto. Kaya nga sa ating unang pagbasa, narinig natin si Propeta Mikas na nananalangin sa Panginoon. Ba't siya nananalangin? Kasi inilalapit niya ang mga Israelitang sumuway sa Diyos. Sana patawarin na sila ng Diyos. Sana limutin na ng Diyos ang kanilang nagawang kasalanan. Sabi nga ng propeta, ano sabi? Itapon sa dagat ang mga kasalanan ng tao para wag nang matandaan ng Panginoon. Ganun na nga ang remedya, hindi ba? Ang remedya sa pagsuway ay humingi ng tawad. Humingi ng tawad, magdasal at magbago. Yun na lang di ba? Di ba ganun tayo? Pagka nagkamali tayo, hingi na lang tayo ng tawad. No? Kapag sinuway mo yung nanay mo, sabi ng nanay mo, wag muna anak. Mag-aral ka mabuti, wag ka muna mag-boyfriend, wag ka muna mag-girlfriend. Nung sinuway mo, sa huli, takbo sa nanay. Anong gagawin? Hingi ng tawad. Diba? Ganun lagi Yun yung remedya sa pagsuway. Mabuti na lang, sinabi ng propeta, mabait ang Diyos. So, alam mo, galing din magdasal nito ni Propeta Mikas Panatan mo ba naman na, alam namin, Panginoon, ikaw ay mahabagin at maawain. Di syempre, ano pa bang gagawin ng Diyos, di ba? No? Sinimulan mo nang sabihin, maawain di ba? Di ba gano'n naman talaga pag nanunuyo tayo? No? Lambingin mo muna, no? Bago ka humiling. No? Suyu-suyuin mo muna bago ka humingi. At ganyan din sa buhay natin. Makikita natin sa ginagawa ng tao kung sino ang kanilang sinusunod at sinusundan. Alam niyo po, noong isang araw, nag-bless ako ng patay. No? Pagdating namin doon sa burol, may mga nagsusugal. Well, di naman bago yon, no? Di ba? Di naman bago sa lugar natin yon. Bago ko nag-bless, sabi ko, patigilin muna ang nagsusugal. Saglit lang, magdadasal tayo at magbabasbas. Pero kahit anong sabi mo, hindi tumigil. Hindi sumunod. Tingnan mo? Sa ganyang gawi, nakikita mo sino ang sinusunod. Sino ang sinusundan ng mga tao? No? Actually, hindi sino. Ano? Ano? Pera. Parang kunting saglit lang. Tigil muna. Mamaya na yan. Sabi, wala kami pampalibing, Father 5 minutes, wala. Kita mo lang talaga no? Kung sinong mahalaga at ano ang laging sinusundan ng tao. Pero kapag napahamak dahil sa pera, kapag napahamak dahil sa sugal, anong gagawin? Ang remedyo, magdadasal. Magdadasal. Magbabalik loob sa Diyos. Mabuti pa nga sana kung magdasal. Pero madalas, ano pang gagawin? Hahanap na lang ng ibang paraan. Sino naman Diyos-Diyos ang lalapitan? Kaya sa huli, kasiraan. Kasiraan. Kaya maganda yung paalala sa atin. At sinabi ni Jesus, sino mang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit, ang siya kong ina
at mga kapatid. Di ba ganon? Kapag tayong mga anak, tayong mga pamilya na pariwara, nagkamali, napahamak, kanino tayo babalik? Sa pamilya pa din. Hindi ba? Yung mga sinundan mo, ililigtas ka ba niyan? Hindi. Kaya magandang paalala sa atin ito. Ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid. Hindi natin mapipili ang ating mga magulang, maging kung sino ang gusto nating maging mga kapatid. Pero sa Diyos, nasa atin ang pagpili kung magiging kapamilya tayo ng Diyos. Amen? Amen.